na po ang final showdown para sa titulong champion sa men's volleyball sa NCAA Season 99. Maghaharap po ang three-time defending champions na Perpetual Altas ng Perpetual Health System Dalta at EAC Generals ng Emilio Aguinaldo College. Nanaig ang Perpetual Altas sa 4 na set ng Game 1 ng finals pero nakakuha rin ng panalo sa isang set sa Game 1 ang EAC Generals. Mapapanood po live sa GTV ang Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa darating na linggo simula alas 12 ng tanghali. Tulad sa Senado, may kinwestiyon din sa Kamara kaugnay ng late na pagpaparehistro ng kapanganakan ng isang hinihinalang Chinese national. Sa kanya umano ang warehouse sa Pampanga kung saan may nasabat na 3 bilyong pisong halaga ng shabu. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Sa investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs, sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng shabong nasabat sa Mexico, Pampanga, naungkat ang mga may-ari ng warehouse ng Empire 999 kung saan ito nabisto na puro umano Chinese. They own 55% of the Empire 999 Realty Corporation, which is in direct violation of the constitutional prohibition or limitation of the 60-40 equity. The SEC must now cancel the registration and dissolve the corporation. They are not Filipinos. Their Philippine passports must be immediately canceled. Binusisi ang kapanganakan ng isa sa kanila na posibleng late na nairehistro. PSA confirmed his existence not by a certificate of live birth, but by a mere certification allegedly issued by a local civil registrar in May Kawayan, Bulacan, dated August 31st of 2001. The certification states that one Willie Ong was born there on May 29, 1977. The birth certificate of Mr. Willie Ong was loaded in our system is based on the endorsements letter that we received from the former LCR, which was dated August 13, 2003. Anong parte ng inyong probisyon na pinapayagan nyo ang late registration? Like for the example of Mayor Alice Guan? In exchange for what? Diba? For something, probably, monetary. Diba? Kasi wala namang gagawa ng ganitong kalokohan na alam nilang labag sa batas kung walang kapalit po ito. Wala sa pagdinig si Ong, pero pinaniniwalaang siya ang nakalabas ng Pilipinas nitong Oktubre gamit ang Chinese passport at ibang pangalan. Kai Ki Meng, born on July 24, 1977, departed for Hong Kong on October 10, 2023, the day after we started this investigation. Kai Ki Meng's photograph is exactly identical with Willie Ong's. Nadiskubre ring may mga titulo ng lupain sa pangalan ni Willie Ong at ng Empire 999 na paglabag din sa konstitusyon. What the LRA does in this case would be to file an endorsement with the Office of the Solicitor General for the forfeiture of the properties. Kailangan may kaso sa court. Okay. However, we commit right now na we will monitor the properties. Reversion proceedings can be filed, Your Honor. Isinusulong ni Barbers ang pagsasampa ng kaso laban kina Ong at mga kasama ng Chinese national at ang pagbawi sa mga lupain at ari-arian nila. Si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na iniuugnay sa may-ari ng Empire 999 na si Lincoln Ong padadala ng show cause order dahil hindi ito sumipot sa pagdinig. Ayon sa abogado niyang si Attorney Raymond Fortun, nasa Dubai ito. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. Inanay ang perang inipo ng isang babae sa Governor Generoso, Davao Oriental. Noong nakaraang taon pa niya sinimulang ipunin ang perang umabot sa 35,000 pesos. Nakalagay ito sa karton na ginawa niyang alkansya at saka tinakpan ng mga damit. Ipambibili sana ng laptop at cellphone ng dalawa niyang anak ang pera. Pero sira-sira na ito ng buksan ng karton nitong linggo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pwede pang palitan ng perang papel kung nasa 60% pang naiwang portion na hindi nasisira. Dapat din daw nakikita pa ang bahagi ng mga pirma nito. Ang windowed security thread dapat ding nakikita maliban na lang kung nasira dahil sa apoy, insekto at iba pang hindi naman sinadya. Hinihikayat naman ng BSP ang publiko na i-deposit sa bangko ang malalaking halaga ng pera sa halip na itago
sa alkansya. Tiwala si House Speaker Martin Romualdez na ikokonsidera ng Senado sa pamumuno ni Senate President Francis Escudero ang isinusulong na economic charter change. Ayon po kay Romualdez, pinauubaya na ng Kamara sa Senado ang panukalang amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution kung saan ito nakabinbin. Naniniwalaan niya si Romualdez na makatutulong sa taong bayan ang naturang reforma, kaya tiwala siyang ikokonsidera ito ng Senado. Nauna nang lumusot sa ikatlong pagbasa ng Kamara ang resolution of both houses number 7 pero pending pa rin ito sa Senado. Well, the economic amendments to the Constitution, well, we will leave that up to our friends in the Senate. Kaya doon pa nakapending. So sa atin naman, basta anong makabuti sa taong bayan, and we feel that economic reforms and amendments can do that, I'm sure that the Senate will consider it. From sangre to beauty queen, yan ang tila new era na ipinasilip ni Kapuso star Gabby Garcia na pinusuan ng netizens. Makichika kay Nelson Canlas. Red swimsuit with sarong, national costume, at sparkling emerald green evening gown. And the top 15 is for the Philippines. Si Gabby Garcia, in her beauty pageant era, maraming netizens nga ang napahanga sa IG Reels na yan ni Gabby. Pero bago kayo ma-excite, pagbawi ni Gabby, charot lang. Next time na lang dahil mag-host na muna siya this year ng Miss Universe Philippines Coronation Night. It's my first time. Nakaka-excite at the same time, syempre may onting kaba. It's one night where everybody's really cheering for women. So I would love to be part of it. Bukod sa mala beauty queen niyang video, may BTS din si Gabby ng rehearsals with her co-host Team Yap and Miss Universe 2022 Arbony Gabriel. Makakasama rin nila sa pag-host sina Asia's multimedia star Alden Richards at Emmy Award-winning producer-host advocate Jeannie Mai. This Sunday, May 26, mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Miss Connie, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.